This is our burger. Ganito lang siya kalaki, guys. Yan, isang kamay lang. Ito ang hindi ko sure kung ano. This one. Okay, so dumating na yung order natin dito. Ito yung beef na sinasabi ko sa inyo. This one. Wala siyang meat. Halos noodles lang yung nasa loob niya, guys. Even wala siyang shrimp. Masarap yung lasa ng spring rolls dito, guys, kapag minix nyo dito sa may sausawan nila. Hey guys, good morning. Today is my third day here dito sa Siem Reap, Cambodia. And this is just a normal day for me kasi mag-e-edit na tayo ng mga video para makapag-post na tayo sa ating YouTube channel. Kasi ilang araw na akong gumagawa ng mga video pero hindi pa ako masyado nakakapag-post. Pero before that, it's already 11 AM guys at magkakain muna tayo ng lunch. Dahil hindi pa tayo kumakain ng lunch. Always akong late lumabas lately. Hindi ko alam, pero nakakatamad kasing lumabas na maaga dahil sobrang init. At the same time, sobrang extreme guys ng ano dito. Humid dito. As in, pinagpapawisan ako na sobra. So may nakita kong isang coffee shop dito na malapit. Puntahan natin yon, almost 9 minutes of walk. Pagkatapos, mamimili tayo sa may market nila. Hello? Mamimili tayo sa may market nila. Then, I think mag-i-stay ako. Pipilitin ko maging productive this day kasi lately, hindi ako masyadong nakakagawa ng content natin. Morning, sir. Morning. How are you? I'm good. You need tuk-tuk, please? No. I'm a driver. Tuk-tuk driver. Yeah, tuk-tuk driver. Walking, then finding some coffee shop. Oh, yeah. Thank you. So, meron ako nadaanan guys sa ito. This one, nail, balot, and mga street food. Tapos dito banda ata, parang school ata to. This one, parang school ata siya. Hindi ko malaman kung school. Angkor Wat Hospital for Children. So, normally guys, ngayon lang ako nakalakad talaga dito. And, parang gusto kong itry yung ano nila. Pero mamaya na. Gusto ko muna lunch, ng masarap na lunch today. Kasi parang feeling ko, ilang araw na akong hindi nakakain talaga ng magandang lunch. May nakita pala akong Burger King dito. I think doon na lang muna tayo kakain kasi feeling ko lately, nauumay din ako. To be honest, nauumay din talaga ako sa mga pagkain, mga pinupuntahan ko. Hindi naman talaga lahat sobrang okay. Kung minsan, kailangan mo din talagang magkain ng pagkain na kung saan mabubusig ka talaga. And I really need it right now. So, ito yung nilalakaran ko ngayong street. Ayan, kung makikita nyo. Maraming mga buildings, palaging may mga bilihan ng mga damit, coffee shop, souvenir, kahit saan lugar meron souvenir. Yes, bilihan pa rin ng mga damit. And that one, hindi ko alam. Kung mapapansin nyo dito guys, sobrang linis talaga dito sa Cambodia. Hindi ko siya makita na polluted. Yung ano lang talaga, yung humid lang talaga, sobrang extreme. Hindi ko kinakaya minsan. Sobrang ang sakit sa balat. Pero anyway, tayo ngayon sa may street, sa may crossing. Ayan, yan yung hindi masyadong maraming sasakyan ngayon, konti lang. Look at this, sobrang hindi masyadong busy yung lugar dito palagi. Tapos meron palang bangko dito. Ito yung the best bank guys kapag mag-withdraw kayo, itong ABA 24/7. With may mga nagbabike dito. Oops. Tayo sa may Burger King ngayon. Ito tayo kakain muna siguro ng ating lunch. Tapos sa tabi ng Burger King, merong coffee shop na malapit. Ito. So dyan tayo tatambay. Let's push this one. Ito pala yung pinaka first time ko nakakain ngayon dito sa may fast food dito sa Cambodia. Kasi halos lahat ng mga kinakainan ko ay mga... Wala pala akong mic ngayon guys sa lobat. Hindi ko na-charge. Pagpasensyo na yung audio natin ngayon. So first time ko kakain ngayon sa fast food dito sa Cambodia. So i-check natin kung anong lasa, kung anong tsura. At tignan natin kung magkano yung presyo dito ng mga burger nila. Nakita ko na King Box $8. This one. Hello, can I have one King Box? Burger, what did you like, sir? Cooked beef, chicken, and fish, sir. Beef, chicken please. Chicken, yeah, chicken. Coke, you have Coke Zero? Yeah. How much in real? 33,000. Okay. I always really confused about the money of this 20. This is 10,000, right? 33. 1, 2, 3.
You're gonna call this for it? Like, okay. So, this is my first time guys na kumain sa fast food. Dito sa Cambodia, dito sa may Burger King, wala akong makitang McDo, walang Jollibee, walang mga usual na Filipino fast food dito sa Cambodia guys. I-check natin kung anong nga ba itsura ng fast food dito sa Cambodia. Yeah, I'm really excited about it. Thanks. You say hi? Hello. Okay, so this is our order now, guys. We have Coke, and this is the box. Burger King, King Box. Let's open, and sa loob niya, wow, merong chicken, burger, I think this is fries, and this is nuggets. Hindi ko sure. So, pagkakaalam ko, guys, outside, kapag kumain kayo sa mga fast food, usually, malalaki yung Coke na binibigay nila. Dun sa Korea, sa Japan, and in China. Yung regular Coke nila dun, guys, hindi ganito kaliit. Sobrang laki. Pero dito sa Cambodia, guys, I think this is regular drinks in Philippines. And also, yung burger, this is our burger. Ganito lang siya kalaki, guys. Yan, isang kamay lang. At natin yung loob. Ang pinili ko is chicken. Merong chili and ketchup. Yes. And sa loob nito, normal. Merong lettuce and chicken. I think parang chicken parang nugget. Boneless. Sarap. In fairness, yung price nila dito guys, malalaki yung hiwa. Pero, maliit lang yung box. Ito ang hindi ko sure kung ano. This one. Meron siyang cheese sa loob. At I think this is parang cheese na meron breadcrumbs. Tapos may wrapper. And this one is chicken. May mini chicken din tayo dito. After 3 days guys, nag-stay ko dito sa Siem Reap. Noodles, laucha. Laucha kasi sa mga best na pagkain dito. Minsan nakakaumay din sa totoo lang. Maghahanap ka rin talaga ng Filipino food. Good. Really good. As hot chili. Ay natin dito. Hindi ako na hot chili pala. Saka lang, na ketchup lang. Delicioso, amigo. Sarap. Ito yung comfy food ko talaga guys. Chicken, burger, pasta. Hindi masyadong dito, hindi masyadong crowded, hindi masyadong busy itong lugar na to. Pag bumili ka ng normal food sa labas guys, almost $3 lang, $2, yes. Yung mga laucha lang alam ko Misha, yung nare-recommend sa akin ng mga namit ko dun sa may pub street. Tapos ano pa ba? Noodles, yung iba nakakalimutan ko. Pero mara-recommend ko is yung laucha. Kasi laucha is one of the best food dito sa Cambodia. The best. Yeah. Hi. What will be the best coffee here? This one? What is this? Three. Two? Coffee corner, hustle corner, and milk tea corner. Okay. This is No. no one. Only 5 for milk tea. Okay. Only one. One, yes. $1.99. 8,200 real. Okay. And 300, right? Yeah. It's always really hard for me to check your money in Cambodia. Okay guys, so nandito ako ngayon sa may coffee corner. So ito yung pinakamalapit na working coffee shop dito sa may tinutuluyan ko. Malapit lang siya dun sa may Burger King. So nag-decide ako na mag-stay muna dito until 5 PM para tapusin lahat ng content na ginawa ko dito sa Cambodia. So yeah, and let's try their best coffee here. Hindi ko alam kung anong flavor ng coffee meron sila dito, pero they gave me this one. Yeah, masabi ko itong lugar na to guys, parang hindi siya best for working kasi medyo maingay. Hindi siya calm, tsaka maraming mga estudyante. Maraming mga mga bata na nandito ngayon. So, hindi ko ma-feel na sobrang for working or something itong coffee shop nito. Pero based kasi dun sa Google Map,
maganda daw siya coffee shop kasi makakapag-work ka. Pero I think, no, it's not. Let's go. Panoorin nyo lang ako ng almost. Ita-timelapse ko na lang, guys. Okay guys, so kakatapos ko lang gumawa ng content at nag-post na rin ako sa may YouTube channel natin and it's already 6:30 PM na rin dito at kailangan natin kumain ng dinner. Pero before that, may nakita kasi akong isang market dito guys. Sobrang lapit lang na market. And for today's video guys, meron tayong pupuntahan. Pupunta tayo sa bilihan ng prutas kasi almost ilang araw na akong hindi kumakain ng prutas. And parang nakakapanghina kasi kapag di ako kumakain ng prutas, to be honest. Meron ako nakitang bilihan dito ng prutas eh. At the same time, ilalakad ko na rin kayo kung anong ibang itsura ng Vietnam kapag gabi. Yes. So dito, merong restaurant. Tapos medyo busy ngayong oras na to dahil uwian na ng mga ilang nagtatrabaho siguro at the same time yung mga nag-aaral. So merong pharmacy. This one. Dito naman kapag gabi na siya, hindi na gaanong mainit talaga. Kaya mas gusto ko na lumabas ng gabi. Kaso nga lang wala tayong magagawa masyado kapag gabi dito. Wala nang tour na mangyayari. Ano na lang, parang street food kapag gabi tapos yung pare circus show ang mapupuntahan nyo dito. Ang pinakagusto ko talaga dito, hindi siya ganun ka-polluted, hindi ganun ka kausok dito. Even may mga sasakyan, may mga motorbike, may mga alam mo yon, lahat-lahat. So dito rin guys, maraming mga motorbike rent dito. Bukas nag-rent sila ng motorbike. How much per day renting a scooter? $8. Do I need some international license? ID and passport, but driving license international is okay? It's okay? Yeah. I'm planning to go to Angkor Wat tomorrow. That will be possible to use a scooter. Okay, going to Angkor Wat. Maybe I will go around first. Thank you. So pwede kayong mag-rent ng scooter guys. I think parang $8 per day yung mangyayari. Ang plano ko kasi bukas is mag-rent ng scooter papunta dun sa Angkor Wat para maikot natin ang gusto tsaka ma-manage natin ang gusto yung time natin. Gusto kong magpunta talaga sa Angkor Wat ng hindi masyadong pressure. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo guys na bilihan ng mga prutas. Gusto kong pumunta dito dahil maghanap tayo ng banana. Tanong natin kung pwede magpakat ng pineapple. Hello. How much this one? 1 kilo, $2. How about the pineapple? 6,000. Banana, how much? 1 kilo, $2? Yeah. Feeling ko guys, tinataasan nila yung presyo dito kapag turista ka. Kasi dun sa may Phnom Penh, parang ang saging ay 1 kilo. 1 kilo is $1 lang ata. Pero wala naman tayong choice, bilhin na natin to. Can I have only half? Yes. If I buy pineapple, you can cut it for me? You can? Okay, I buy one. So may nakita ko guys na malapit na bilihan ng mga prutas dito. I think marami pa to sa market pero wala akong makita kasi sa may market. Kaya dito na tayo bumili. How much? 4,800? Pineapple, yeah. One? Please cut. Yeah. Cut. And then I will eat. I buy this fruit guys. How much? Reels? So nakabili na tayo ng prutas. Ang next naman na gagawin natin is maghahanap tayo ng dinner. I think doon na lang tayo kakain sa kinakainan ko na loud siya dun sa malapit sa may pub street. Tropa ko na kasi yung mga tao doon. Kaya nakakatuwa lang na magpabalik-balik sa lugar na yon. So this is just a day in a life guys. Kung ano nga ba yung ko dito, yung normal na araw ko dito sa Cambodia. Eat our dinner. So ito yung niyan guys. Ito yung fruits. Dito maganda dito, pwede kayong magpakat ng fruits. Pwede kayong magpahiwa ng fruits dito. And I think kung gusto nyo makamura is dun sa market, hindi ko alam kung saan. Pero okay na dito kasi nakakapag-slice tayo ng fruits. Okay? Hello? No, that. Can I get this fried spring rolls? And do you have like a hammer noodle? Like this one? What is this? Fried instant noodle with beef? Is it same? Same? Okay, this one, and one fried instant noodles. Okay guys, so nandito ako ngayon sa night market. So bumalik ako dito kasi merong isang kainan dito na sobrang maraming mga turista ang kumakain. Itong Bora Food.
Yeah, and yung price naman yan guys, walang pinagkaiba dun sa pinaka-unang restaurant na kinain natin. Almost same lang. Nakilos lang talaga ako kung bakit mas maraming mga turista yung kumakain ngayon dito. Kaya itatry natin. Okay, so dumating na yung order natin dito. Ito yung beef na sinasabi ko sa inyo. This one. This is cost like $2 and spring rolls. Kumuha lang ako ng 3 kasi parang hindi ko kayang ubusin yung 5 piraso. And pumayag naman sila. Naghanap ako ng creamer noodles dito pero wala sila dito kaya ito na lang binigay nila sa akin. Let's try this one. Sa part na to guys, merong noodles. Merong, I think this is, I don't know this one. Like onion spring, no. Para siyang pet chai. Pet chai. Tapos merong beef. Ito ay beef. Tapos I don't know if kung pepper ba to or carrots na hinate. And yeah, yung itsura niya guys, alam niyo yung ano, pancit canton na nilagyan ng mga gulay-gulay tapos nilagyan lang ng karne. So let's try. I'm really hungry to be honest. Unahin natin yung noodles. Medyo mainit yung noodles dito. Bagong luto talaga. Hindi ko alam kung bakit popular yung creamer noodles na yon, pero yung lasa nito guys, walang pinagkakalayo dun sa parang pansit bihon. Kapag magluluto kayo ng pansit canton, kaya nyong gawin lang kasi parang basic lang naman yung pagkakaluto nito guys. So, isunod naman natin itong spring rolls. Hindi ko sure kung anong nasa loob nito kasi hindi ko maintindihan yung sinasabi ng dalaga kanina. So, this one, this is the spring rolls guys. Tapos meron silang sausawan dito. Alam niyo sa Chowking, kapag bumili kayo ng spring rolls, ganun yung kulay niya. At ganun din yung lasa niya. Parehas. So wala maanghang. Wala siyang meat. Halos noodles lang yung nasa loob niya guys. Even wala siyang shrimp. Masarap yung lasa ng spring rolls dito guys. Kapag minix nyo dito sa may sausawan nila, nagko-complement yung lasa nilang dalawa. Nice. Food commentor. Sobrang interesting kasi never ako nakakita ng fried spring rolls. Tapos ang loob niya is noodles. Nakakain ako na ano eh. I think normal siguro yung ano. I'm really surprised that there's a lot of poor kids here in Cambodia. In Vietnam, I cannot see one. Yeah. In Philippines, same. Same as here. Yes. Yeah. So meron pala akong nakasama dito guys, mga from Switzerland. Can you say hi? Her name is Rachel and I meet them here in the table. And then we talk. Gusto ko tong spring rolls nila dito guys. Hindi siya ganun ka. Sobrang nagko-complement yung ano, yung lasa ng sausawan. Pati nung spring rolls dito. Kala ko, ang naman nito is mga vegetable tsaka meat. Surprisingly, ang naman niya is noodles. And hindi ko sure kung onion ba yun or cabbage or something. In Switzerland, you have like that? Switzerland, there's no street people. We have, but like Meron kasi mga bata na namamalimos dito sa tabi namin. Parang surprisingly, hindi ko na-expect na maraming mga bata, guys. Maraming mga kids, yung mga namamalimos din dito. Doon kasi sa Vietnam, halos wala akong makita mga pulube. Wala akong makita mga bata na namamalimos sa kanto. Pero dito, sobrang, hindi naman madami. Basta meron at meron lang din naman. Lalo naman sa may 7-Eleven, maraming mga batang namamalimos doon. Ayun, so let's finish our food, guys. And gusto ko nang bumalik sa hostel. I think, guys, nare-recommend ko tong spring rolls nila. It's really good. At itong noodles, hindi kayo maninibago sa lasa. Dahil lasang pancit canton naman talaga. Tapos, umorder pala ako ng ng dragon fruit with banana. Ito siya. So dito guys, yung smoothie nila dito, sobrang mura. This is only $1. Tapos pwede siyang mix. Tapos yung size ng cup, almost same lang. Pero yung price niya, almost 50 pesos lang sa Pilipinas. So isa na lang, pancit canton na lang yung uubusin natin dito.